Si Senator Manny Pacquiao naman po, mga kaibigan, umaasa na ito pong NTC sa pamamagitan po ni Presidente Duterte papayagan na muling makapag-operate ang ABS-CBN. Kaya yung mga daldalan lang ng daldalan sa social media, saan-saan, wala naman kayo Kahit ano pa sabihin natin, wala tayo riyan. Alam nyo kung bakit? Ang may mga kapangyarihan dyan, itong mga nagsasalita. Tayo puro miron. Mag-aabang lang tayo kung ano mangyayari. Usong-usong ngayon yung mga manlulupig Talaga mahilig ang marami ngayon dyan. Itong mga bagong yung mga bobo, naglitawan. Sabi ko nga sa inyo, pagbagsak na, tama na. Wala nang tadyakan. Ano gusto mong patunayan? Ikaw ang nagpasara. Hindi naman ikaw ang nagpasara. Hindi naman yung bunganga mo nagpasara nung ABS-CBN. Lalong hindi yung comment mo sa Facebook. Diba? Nagpasara niyan, NTC. At yung sa international community po, ang paniwala nila ang behind si Presidente Duterte. Yun ang paniwala dyan ng international community. Maging dito naman merong mga ganun ang paniwala. Kasi nga naman kikilos ba ang NTC nang walang nag-utos? Ganun kasimple yun. Pero subaybayan natin ito kasi po dadaan sa proseso rin yan ng tinatawag na due process of law. Kung yung pagsasara sa kanila hindi dumaan sa due process of law, meron ka pa ring karapatan. Ang sino man na inaakala mo ikaw ay nagrabyado, nalabag ang iyong karapatan, meron kang karapatan din para idulog yan sa mga kinauukulan, lalo-lalo na sa Korte Suprema. Tumakbo na ho yung mga yung mga abogado ng ABS-CBN para po humingi ng TRO upang maipatigil yung cease and desist order na inisyu ng National Telecommunication. Kahit ano pang paliwanag ang gawin nila dyan, may bahid At sinabi nga rin itong si Senator Manny Pacquiao, mga kaibigan, na tuparin ninyo. Ito sabi niya to sa NTC Abay, tuparin ninyo yung pangako nyo na kayo magbibigay ng provisional permit sa ABS-CBN. Alam nyo, pagka pumasok yung ganitong mga pangyayari na hindi refined, hindi pulido kumbaga balbon. Hindi nakakabuti yan sa administrasyon, lalo na kay Presidente Duterte. Kung ami kagagawa nito, yung mga nagsisipsip, yung mga chupando konduliryo, yung mga sipsip, di ba? Hindi nakakabuti, yun ang sinasabi ko sa inyo Pagka merong nagsisipsip, tadyakan mo. Kasi papahamakan yan Isa lang naman ang intensyon na nagsisip-sip o dalawa Nagpapakita ng katapatan. Ano yung pangalawa? Yun yung mas importante para sa nagsisip-sip. Ano yun? Yun yung para siya mapabuti. Ganun yun mga kaibigan Pero si Pacquiao nauna nagsalita Maliban dito sa mga bukod dito sa mga senador at dyan sa ipinasa nilang resolution, mga kaibigan, unang nagsalita talaga si Pacquiao. Si People's Champ, mga kaibigan.
Ang sabi niya dito sa pag-operate ng ABS-CBN, may magagawa naman ang Pangulo. Pero dito sa pagsasara, hindi naman natin siguro pwedeng sisihin ang ating Pangulo. Tama yun. Sa naging desisyon ng NTC. Hindi niya lang, ito hindi sinabi ni Pacquiao, dudugtong ko. Meron lang mga nagsisip-sip sa Pangulo na nagsulsul at nagdikta dyan sa NTC. Pasara mo na. Ba't natin pasasara nag-issue na ho yung Congress ng ng parang temporary. Habang hindi na-aksyonan yung kanilang prangkisa. Ba't naman ho natin pasasara? Hindi, pasara mo kasi makakasuhan ka, tanggal ka dyan sa pwesto mo. Ganun ho ba? At saka pabubuksan na din naman yan ulit di namura ho si Presidente, bayaan mo siya. Importante nakapag-sip-sip tayo. Iyan yun Para mo narinig, ganun ang usapan. Basta ganun lang. Wala nang mga batas-batas. Wala nang ika nga po'y katwiran. Wala na yan, mga press freedom, Pagka dito, pagka gusto, lahat nagagawa, di ba? Pag ayaw, maraming dahilan. Eto, tignan ninyo Sabi ni Pacquiao, naniniwala siya na yung cease and desist order hindi nangangahulugang para sagkaan yung kalayaan ng pamamahayag. Pero ang sabi niya, it was ill-timed. Di ba yung sinabi natin kahapon o kamakalawa na? Yung timing. Di ba? Yung sinabi ko Bakit ngayong meron tayong problema? Kasi kahit papano, malaking bagay yung makapaghatid sila ng balita sa mamamayan. Pero bakit ngayong panahon pa? Sana tinapos muna natin ito. Kasi wala namang gumagana ngayon hindi ba? Bakit Kaya lumalabas na parang yung iba, ang tingin nila panggigipit yan. Merong, hindi natin mayaalis yun. Mga kaibigan, karapatan nilang meron silang opinion. Di ba? Wag lang yung baboy na opinion kamukha nitong mga troll. Hanggat may troll, patutugtugin ko yung yung kanta ni Charlie Fry, bagay na bagay sa kanila yun. Tama-tama yun sa mga basher. Ang sabi naman ng palasyo sa pamamagitan po ni Presidential Spokesperson Harry Roque, yun daw kasalukuyang sitwasyon is very far from the 1972 martial law under the Marcos regime, even after the government moved to shut down ABS-CBN. Ayan nakalagay sa balita. Ito saan ba yung sinasabi rito ni parang may binanggit si Pacquiao tungkol doon sa martial law rin yung sabi, hindi naman yata, sabi yata niya, hindi naman tayo martial law ngayon. Ayun ko kung sinabi niya ayun, hindi naman tayo martial law. Iba na yung generation natin ngayon. Kailangan lang talaga natin ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sabi ni Pacquiao. Kaya ang sabi naman ngayon ni Harry Roque, mga kaibigan,
yun daw sitwasyon natin malayo doon sa 1972 martial law sa ilalim ng rehimen ni Presidente Marcos pagkatapos na nga na isara itong ABS-CBN. Ang sabi niya, kinokontra ni Roque yung sinabi naman ng isang obispo, si Broderick Pabilio, isa pong obispo, na ang sabi raw po nito, yung pagkakasara ng broadcasting giant, palapit na tayo sa martial law. Kaya sabi nitong si Roque, nire-respeto po natin ang opinion ni Bishop Pabilio. Pero ang katotohanan po, bukas po ang Kongreso, bukas po ang Supreme Court at ang ating ibang hukuman, bukas po ang mga media outlets, bukod lang po sa ABS-CBN. Dahil nawalan na nga siya ng prangkisa. Pero, kasi nga, kahit sabihin pa natin yan, noon pa naman issue yung pagpapasara sa ABS-CBN, di ba? Noon pa Kung wala yun, okay sana. Yun ang mahirap pagka nauuna daldal. Mapapahama ka. Di ba? O kaya, lalabas ang baraha mo. Lahat ng gagawin mo, may kulay na. Kasi sinabi mo na hindi ba? So sa tingin ko po, malayong-malayo sa sitwasyon ng martial law noong 1972. Kung ako nga tatanungin ninyo di ba sa nakaraan sinabi natin, walang comparison ang administrasyon ngayon sa administrasyon ni Marcos. Kahit ang martial law ni Marcos, hindi mo pwedeng ikumpara yan sa iba. Di ba? Yung pagkakasara ng mga istasyon noon, mga media outlets, idiniklara martial law. May martial law bago isinara. Hindi yung before martial law o bago maideklara martial law, sinara na? Hindi. Pagkadeklara ng martial law, isinara. Ang daming nawala ng hanap buhay. Marami na gutom. Ngayon, talagang hindi mo pwedeng ikumpara. Isipin mo na isasara mo himpilan walang martial law. Hindi mo nga pwedeng ikumpara yan. Di ba? Yun naisara. Kaya tatanungin kayo, masama ba si Marcos? Ngayon, ngayon yung sabihin. Alam nyo, ang martial law at saka ang martial law noon, ang martial law, kung gugustuhin nila mag-martial law ngayon, magkaiba pa rin. Bakit? Sa panahon ni Marcos, ang konstitusyon na umiiral bago niya ideklara ang martial law, yung 1935 Constitution. At nasasaad sa saligang batas na yon na ang presidente ay pwedeng magdeklara ng martial law. Presidente lang. Kaya nung kaya nadeklara ni Marcos ang martial law. Kasi nasa kapangyarihan niya yun under the 1935 Constitution. Ngayon, yung mga dahilan, sinasabi kung paano, kung ano ang pwedeng maging basihan para ang presidente makapagdeklara ng martial law. Siyempre, nandun yun. Ngayon, ano kaibahan ngayon? Ang kaibahan ngayon, hindi ba may martial law tayo sa Mindanao? Ang kaibahan ngayon, hindi naman presidente lang ang magdideklara nun Nakatulad nung in-exercise na power ni Marcos.
Walang ganong kapangyarihan ngayon ng presidente. At doon sa 1935 Constitution, wala sinasabi kung hanggang kailan yun eh. Di ba? Pero, kung ano yung mga dahilan sa pagdedeklara ng martial law noon, pag natapos yun, dapat siguro, yun hindi nakasulat, pero in principle, kumbaga, common sense, sentido común ang gagamitin mo na naman. Hindi mo na kailangang liwanagin ang batas. Dapat, pag na-contain mo na yan at nasigurado mo nang nasupil mo na yung dahilan. Ano ba mga dahilan? Insurrection. Rebellion. Mga kaibigan. Na-control mo na yan. Nawala na yan. Na-isolate mo na yung mga yan. Siguro dapat i-lift mo na yung martial law. Kaya lang, tumagal ang martial law noon. Tumagal. Ngayon, yun lahat nasa kapangyarihan ni Marcos. Pero walang maka-question nung panahon na yun na hanggang kailan. Walang question sa pagkakadeklara ng martial law ni Marcos. Ang kinagagalit sa kanya, maraming nawalan eh. At saka yung mga na-sequester, yung mga maraming sinequester, di ba, negosyo. Yun, siyempre magagalit yung mga negosyante. Ano yun? Natural reaction yun. Ngayon, yung mga indikasyon na pwede silang magdeklara ng martial law o mga basihan para makapagdeklara ng martial law ngayon, absent. So, hindi natin alam itong pagkakasara ng ABS-CBN, baka dahil dito, magkaroon ng dahilan para mag-martial law. Di ba? Baka dahil dyan, yan ang pagmulan nung hinahanap nilang dahilan para makapag-martial law. Pero ang kaibahan pa rin, isa pa, hindi siyang magpapasya. Kailangan merong concurrence ng Congress, mga kaibigan. At merong limit. Hindi ba, ilang beses nang in-extend yung sa Mindanao na martial law? Mga kaibigan, meron limit. Kung ilang 90 days o 60 days, mga ganun lang eh. Mga kaibigan, tapos na yung martial law, lalo na kung di ma-extend. Ito, in-extend lang eh. Yung sa Mindanao eh. Hindi ba? Parang, siguro, may nagsasabi, baka talaga sinadya na gawin niyang pagsasara na yan dahil para ma-justify yung declaration of martial law. Yun ang duda nung iba, mga kaibigan. Pero, hindi mo pwedeng ikumpara ito. Ano mo sasabihin mo kay Marcos na si Marcos ba nagkaroon ng kaso dahil pinasara niya yung mga himpilan? Wala. Bakit? Martial law eh. After martial law ba may nagdemanda sa kanya? Hindi. Justified eh. Ang mahirap, gumagawa ka ng nangyari sa panahon ng martial law na hindi ka naman martial law. Mas matindi yun. Hi, Ka-Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Ito sinasabi ni Pacquiao siya unang nagsalita bago pa lumabas itong balita tungkol dun sa resolution ng Senado. Ang sabi niya,
tama yun, may magagawa ang Pangulo dito sa pagsasara. Ang walang magagawa, ang Pangulo, kung tutuusin ninyo, kung nasusunod ang rule of law, kung kung gumagana ang sistema, katulad sa ibang bansa, natandaan naman ninyo yung impeachment labang kay Trump, di ba? Although, yung pong impeachment labang kay President Trump, hindi nagtagumpay, pero gumana yung proseso. Gumana ang sistema. Bakit? Dumaan sa Congress eh. Pagkatapos, sa Senado, doon na inabsuelto si Trump, mga kaibigan, nang hindi na itinuloy yung impeachment trial kay Trump. Ibig sabihin, dito, kasi ang NTC, yan executive branch of government yan eh. Isa yan sa mga agency na nasa ilalim ng executive department. Kaya dyan talagang may magagawa ang Pangulo. Hindi, bakit yung sa prangkisa? Pwede nila sabing hindi pwedeng makialam ang presidente dito sa, halimbawa, katulad niyan, legislative branch of government. Ang presidente, nasa executive yan. Ngayon, meron tayong 3 branches of the government. Yung executive, legislative, at saka judiciary. Yan tatlong yan, hindi pwedeng makialam sa isa't isa. Kung tutuusin ninyo, kung ang sistema ay talagang gumagana. Pero, alam nating matagal nang hindi gumagana yung sistemang yan. Kaya nagkakababoy-baboy ang ating pong pamahalaan, mga kaibigan, at ang ating bansa. Yun ang nagre-resulta yan, pati ang ating bansa nabababoy, mga kaibigan. Dahil hindi nasusunod po yung, kung bagay, division of labor yan mga kaibigan May kanya-kanya silang tungkulin at mga kapangyarihan na independent sa bawat isa. Walang pakialam ang bawat isa. Meron pa nga tayo yung mga tinatawag natin na constitutional body, hindi ho ba? Mga kaibigan, bukod dyan sa 3 branches of the government na yan, meron pa tayo mga agency na constitutional body, halimbawa, COMELEC, na hindi rin pwedeng pakialaman. Hindi ho ba? Pero, kayo naman na makapagsasabing imposible namang hindi ginagawa yan Kaya tama si Pacquiao dito sinasabi niya, pwede yan kung gugustuhin ni Presidente Duterte. Ang paniwala niya, hindi si Presidente Duterte ang may kagagawa nito. Pero, pwedeng may magagawa ang presidente. Yun ang ibig sabihin ni Pacquiao. Kasi nga po, may mga taong nagsisip-sip buto. Hindi ho ba? Di ba yung sip-sip buto kinaiinisan niya kahit hindi sa gobyerno di ba? Kahit halimbawa sa community. Pag may nakita kang sip-sip buto, yan yung mga sulsul Kaya sa community, sinusuka yan Kaya kung tawagin yan, SSB, di ba? Sip-sip buto. Yan ang mga tawag. Kahit sa mga opisina, meron mga ganyan kinaiinisan yan. Kasi ang gusto niyan, mga kaibigan, yung maging sa eskwela di ba? Ang dami dyan, SSB sa teacher. Yun naman teacher, SSB sa principal. Mga ganon. Meron talagang ganyan Bakit? Kasi ang intention niyan at ang motibo lang niyan, mapabuti siya. Mapalapit, mapaganda yung imahe niya doon sa, kumbaga pwedeng makatulong sa kanyang pag-asenso, mga kaibigan. Lalo kung ikaw
magsisip-sip sa presidente, pwede kang yumaman. Oh, kita ninyo si Kalida, lintik ang security agency niyan, di ba? Nakakontrata sa gobyerno. Kahit bawal ang conflict of interest. Sinasabi ko lang, mga kaibigan. Eto, sabi ni Pacquiao, mabuti pa si Pacquiao Mababang loob. Hindi ba? Hindi yung, pag nagsalita, hindi yung combative. Hindi nakikipag-away. O kaya naman, hindi nagsisip-sip. O eto sabi niya, dito, sa pag-operate ng ABS, ito pala, pero sabi niya, I'm hoping, I'm praying, na hipuin ng Panginoon ang Pangulo na tulungan at kausapin ng NTC na bigyan ng provisional authority to operate while the pending renewal bill ay dinidinig ng lower house at sa Senate. Maganda niya sinasabi yung pamamaraan, yung although, mga kaibigan, hindi siya pabor talaga na isarayang ABC. Unang-una, halos magkapareho lang naman ang sinasabi namin. Ewan ko kung dito sa ibang portion. Meron akong nabasa na halos katulad din nung sinasabi ni Pacquiao Ang sabi ko nga, bakit ngayon? Ba't ngayon nyo gagawin yan? Kundi kayo mga buwisit at pahamak. Ito mga gustong magsip-sip sa presidente. Ba't nyo ngayon nyo gustong gawin yan? Meron tayong kakaibang sitwasyon ngayon. Hindi lamang ang ating bansa, kung hindi ang buong mundo, mga kaibigan. Hindi ho ba? Meron tayong kakaibang pinagdaraanan ngayon na hindi tayo, ang panawagan nga ni Pacquiao doon sa isa niyang statement, mga kaibigan, ito hanapin ko, basahin natin. Hindi tayo kailangang magkawatak-watak. Ang dapat ngayon natin magkaisa. Sino gumagawa ng pagkakawatak-watak? Ang masama, ito mga nasa gobyerno sa ilalim ni Presidente Duterte. Kahit nasabihin pa natin, wala siya talagang kinalaman sa pagsasara ng ABS-CBN. Hindi pwedeng hindi isipin hindi siya nakialam. Bakit? Kasi may kapangyarihan siya over the agency na nag-enforce nito pong closure ng ABS-CBN. Ibig sabihin, pagka ang mga nasa ilalim ng presidente gumawa ng kapalpakan, ng katarantaduhan, magre-reflect, babalandra sa presidente. Mabuti sana kung katarantaduhan lang ng Congress yan. Hindi siya pwede niya sabing, ano kinalaman ko dyan? Hiwalay na yan, na sangay ng pamahalaan niyang Congress. Wala kaming pakialaman yan. Although, in reality, sa katotohanan, kahit sabihin mo pang independent sa isa't isa itong tatlong branches ng gobyerno natin, hindi gumagana yun. Napapakialaman yan. Kailangan naman yung pakikialam gawing in public. Halimbawa, gustong pakialaman, sasabihin ba niya sa media, oy, pinakikialaman ko kayo, inutusan ko kayo, Congress. Pwede niya ba sabihin yun sa public? Hindi pwede niya sabihin yun. Paano niya sasabihin yun? Maraming paraan. Palihim na paraan niya ipararating yung kanyang gustong mangyari. Mga kaibigan, alam natin yun, nangyayari yun dito.
lalo pa yan, meron siyang direct. Kaya sinasabi ho ni Senator Manny Pacquiao, hindi siya naniniwala na may kagagawa nito, Presidente. At tayo rin man, ganun eh. Ang nakakabuisit dito talaga, yung mga sip-sip. Mga kaibigan. Yung mga nag-sip-sip-sip. Katulad niyan. Sino pa pagbibintangan mo dyan? Di si Kalida. Mga kaibigan. Kaya, maraming nag-i-speculate. Hindi ba? Kasi nga po, masyadong balbon yung pagkakagawa, pagkakapasara sa ABS-CBN. Alam mo ninyo, sa international community, masama ang imahe. Meron ako nabasa kaaway na himpilan, parang ganun. O minura ni Presidente Duterte na himpilan ng isang network. News galing sa abroad, mga kaibigan. Temo ang sama ng imahe. Bali ba kasasabi lang doon sa Taiwan. Tandaan ninyo nung isang araw lang, sa linggo, pinag-uusapan natin yung tungkol sa Taiwan. Ano sabi nung presidente nila, yung babae? Galit na galit siya doon sa katarantaduhan itong ginawa na mismong gobyerno nila nagpalabas ng statement na hindi namin ipinadideport yung Pilipina. Na ano ba trabaho nun? Parang caregiver. Yan, caregiver na Pilipino. Yung Pilipino na bumatikos kay Presidente Duterte. Ang nagpapadeport, itong gobyerno, saan ka nakakita nun? Itong gobyerno, baliktad dapat proteksyonan yung sarili niyang mamamayan lalo't nasa ibang bansa. Baliktad. Sila naman, pinadideport nila. At ang may ayaw, at ang nagpo-proteksyon lumalabas sa kapakanan ng Pilipina, yung gobyerno mismo ng Taiwan, yung host country. Nakakahiya. Mga kaibigan, isipin ninyo, ang sabi, dito kasi sa amin, sa ilalim ng aming mga batas, ay iginagalang ang karapatan ng isang mamamayan sa pagsasalita na kasama ron ang mga dayuhan dito sa aming bansa. Na dapat iginagalang nila ang pagkilala sa buong mundo, ng lahat ng gobyerno sa buong mundo. Bali ba kasasabi lang nun Tas eto, sa ayaw at sa gusto natin, although hindi purely ito ay press freedom issue, politika to sabihin nyo sa akin kung hindi, politika yan. Katunayan, yung ABS-CBN hindi na i-renew ang prangkisa sa nakaraang administrasyon. Alam nyo kung bakit? Galit si Panot dun sa dalawang angkor ng ABS-CBN. Kaya hindi niya, sinulsulan niya rin yung Congress. Alam niyo naman yung Congress, dito sa Pilipinas hindi niyan kinikilala yung separation ng kanilang functions, mga kaibigan, bilang mga nasa legislative. Hindi. Gustong maging rubber stamp lagi ng Kongreso natin sa kung sino ang nakaupong presidente. Simple lang yun, ang dahilan para makinabang sila. Ito namang executive, gusto nila yun, hawak nila sa leeg. Para lahat, nagagawa nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo,
Hindi gumagana dito yung sistema natin. Ano ba tayo? Yung forma ng ating gobyerno. Presidential form of government. Hindi naman yung dahil sa presidential government, kaya hindi gumagana. Hindi gumagana ang sistema dahil maraming magnanakaw. Hindi ba? Ang pangunahin kung bakit gustong maging rubber stamp ng mga mambabatas sa nakaupong presidente, yung pork barrel nila. Mga kaibigan. Kaya lahat ng pagsisipsip, pagdila sa tumbong ng executive, gagawin yan. Bakit dito lang ba? Hindi. Kaya ang issue ng ABS-CBN is political. Para sabihin ko sa inyo, kwentahin ninyo yung buo, yung sinasabing may hindi binayaran buwis, violation sa prangkisa. Kung talagang violation sa prangkisa, bakit hindi lumabas na may violation niya sa prangkisa sa investigasyon ng Senado? At yun din ang sinasabi ng Kongreso. Ito naman Kongreso, ewan ko, baka nangingi ng gaila o naglalaro. Pinaglalaroan nila yung presidente, pare-pareho. Mga kaibigan, parang gusto, tila parang gusto, na tila para hindi. Hindi nila gusto. Tila gusto, na tila hindi. Ganun Mga kaibigan, kumbaga sa mga talangka, itong mga taong ito, mga bakla, yung talangka na walang tapis, di ba? Hindi malaman kung lalaki o babae. Mga talangka na walang tapis, hindi mo malaman kung babae o lalaki. Yan ang itsura nila, mga kaibigan. Hindi mo alam kung ano ang agenda nila. Bakit pinupolitika? Yun ang masama, mga kaibigan. Hindi talaga ang issue dito is, ano ba yan? Kung ano yung sinasabi nilang violation. Wala yun. Hindi lumabas yun. Sipin mo, Senate inquiry yun. Dapat yun yung pagkakataong boljakin nila yung ABS-CBN sa sinasabi nilang mga violation. Ba't di nila nailabas doon? Ang tanging sinasabi nila, bias ito. Wala kang magagawa. Ang masama kasi, hindi na gumagana sistema rito. Yun ang kasalanan ng ABS-CBN. Pero hindi yun nangangahulugan na issue ito na para sila isara. Bakit? Lahat naman ng istasyon, may sasabihin ka bang hindi bias? Lahat yan may bias yan. Lalo na yung iba may bayad. Bias na, may bayad pa. Di ba? May bias na, may bayad pa. Mga kaibigan, bakit? Yun ang hirap sa mga nakakaraan nating broadcast. Kaya tayo nagiging paulit-ulit kasi ayaw kong makalimutan ninyo ang mga pangyayari. At saka, ayaw ko ho na makalimutan ninyo kung paano kayo magbabasa ng issue. Halimbawa, katulad niyan, ano talagang problema ng ABS-CBN? Tinatawag yan A-bias-CBN, di ba? Dahil bias daw sa issue. Totoo naman yun Bakit nila nagagawa yun? Kasi nga, unang-una, malaki na silang himpilan, naka-establish na sila ng credibility, although, yung magsasabing may credibility yan, may diferensya yun, mga kaibigan. Bakit? Kwan nga may bias nga, di walang credibility pag may bias. Ngayon, bakit nangyayari yan? Hindi lang naman ABS-CBN yung iba istasyon na malaki rin. Dapat kasi nanatili sa dati nilang purpose.
kung bakit merong mga istasyon, merong dyaryo, may radyo, may TV. Bakit? Dapat sana ang mga nasa negosyo ng media hindi na pwedeng mag-engage sa ibang line of business. Kung media ka lang. Hindi ba kahit sa mga practitioner, katulad namin, practitioner kami sa media. Oh. Maging sa mga katulad namin, mga kaibigan, hindi dapat kami nag-PPR ng politiko o ng kung sino-sino, lalo na politiko. Bakit? Kasi pag nag-PR ka, bias ka na. Hindi ba? Halimbawa, binabayaran ka ng isang politiko, tas ngak-ngak ka ng ngak-ngak, sulat ka ng sulat. Doon lang, laban lang doon sa kalaban ng politiko. Mabuti sana kung yung kalaban ng politikong yun, halimbawa, kamukha ni Erap, yan talaga salot yan. Dapat consistent ka. Hindi ba? Ang consistency mo, lahat ng masama yan. Pagka mabuti, mabuti yan. Ano yung sinasabi natin kanina sa mga istasyon? Ayan na naging problema nila eh. Kaya napupolitika na. Bakit? Sumama ang media eh. May mga periodiko nga dyan, nag-PPR sa gobyerno eh. Oh. Di ba sinasabi ko sa mga nakaraan nating programa, isa lang ang naging tunay na publisher dito sa Pilipinas. Sino yun? Si Don Chino Roses. Yung dating founder at may-ari ng The Manila Times. Yan lang ang tunay na publisher. Yan, namatay at namatay. Hindi humingi ng pakinabang sa gobyerno. Kahit kay Cory Aquino. Minura pa nga niyan yung gobyerno ni Cory Aquino. Samantalang si Don Chino Roses ang naging dahilan ng pagtakbo ni Cory Aquino. Si Don Chino Roses ang nangalap ng 1 million signature para pakiusapan si Cory Aquino na kumandidatong presidente. Pero nung naupo si Cory, walang hiningin pabor yan. At kahit na nung panahon na meron pang Manila Times bago mag-martial law, hindi yan nag-engage sa ibang negosyo para ginamit ang periodiko para makakuha ng konsesyon, ng kontrata sa negosyo para magpayaman. Dapat kasi ang media sa Pilipinas, kung media ka lang, media ka lang. Hindi pwedeng negosyante ka tapos bibili ka ng sapi sa istasyon ng telebisyon o kaya sa dyaryo. Ultimong inquirer, may mga negosyo yan nangangailangan ng impluensya sa gobyerno. Mga kaibigan, ito sinasabi ko lang ang katotohanan. Diyan sila mali. Kaya nangyayari yan, nasisira na yung pinaka-objective ng mga nasa media. Dito, kampihan na lang ang nangyayari tuloy. Siyempre, yung iba, makikikampi dyan dahil malaki yan eh. Malaki ang ABS-CBN eh. Nating tulos ka dyan, kumampi ka dyan, para kang bayani. Baka pagka nanalo pa yan, bigyan ka pa ng programa dyan. Di ba? Mga kaibigan. Sinasabi natin may mga iba na kasing negosyo ginamit na nila yung istasyon nila para sa kanilang interes. Pero kung ang pag-uusapan natin yung prangkisa, kasalanan ng Congress yan. Dati ng istasyon yan, hindi mo i-renew. At ano naging dahilan? At nabalahaw yung
yung bill para sa prangkisa ng ABS-CBN. E di inipit nyo. Sino umipit? Di kayo. Diyan sa Kongreso. Hindi, baka kinausap. Hindi, nagpapadikta kayo. Ba't kayo nagpapadikta? Ano kapalit nun? E di pork barrel nyo. Kaya dito walang makakilos ng independent eh. Sasabihin niyo, Supreme Court, maniniwala kayo. Ewan ko lang pagdating dito sa issue na ito, malamang ang Korte Suprema mag-issue ng TRO yan. Kasi masyado mainit ito eh. At saka, kung meron mang issue ng press freedom dyan, isa lang yun sa mga issue. Maraming issue. Pero, mga kaibigan, ang bottom line is politics. Politika. Ang ibig sabihin kung ba't nasara ang ABS-CBN.